Lasing siya't hindi alam ang kahihinatnan ng kapabayaan niya. She's 25 at isang modelo. Madaming endorsement. Ngunit dahil sa isang pagkakamali, nagising siyang may katabing lalaki. Estranghero ang lalaki at sa club lang talaga niya na-meet. Ngunit ang isang gabing iyon ay magbubunga. At sa muling pagtatagpo nila ng ama ng kanyang magiging anak, ay ito pala ang may-ari ng sikat na clothing brand na siya ang magiging modelo. Ngunit paano nga ba niya sasabihin dito na buntis siya kung may fiancé na pala ito't nakatakda ng ikasal? Alamin natin ang kwento. Ramdam ni Macy ang hapdi at kirot sa pechay niya nang gumalaw siya ng kaunti. Iminulat niya ang kanyang mga mata. Ngunit kamuntik pa siyang mapasigaw nang makita niyang katabi pa rin pala niya ang lalaking nakalandian niya kagabi. Sandali, nasaan nga ba sila? Wala na sila sa club at wala din sa VIP room ng club. Paniguradong nasa hotel sila o nasa bahay ng estrangherong ito. Madahan siyang umalis sa kama upang hindi ito magising. Ngunit bigo siya dahil nagmulat ito ng mata at agad siyang sinulyapan. Agad na tinakpan ni Macy ang hubad niyang katawan. Nakita't nahawakan ko naman na ang katawan mo. Ngayon ka pa ba mahihiya sa akin? One night stand lang. Plain pleasure lang at walang kahit na anong feelings na involve. Kaya sana manatili ito sa ating dalawa. Hindi na siya nito namumukaan. Isa siyang sikat na modelo. Mabuti naman at alam mo, hindi na masasayang ang laway ko sa pag-e-explain sa'yo. Sang-ayon naman ito sa kanya bago umalis na din sa kama at nagsuot ng boxer. Ang alaga nito ay talaga namang tayong-tayo pa. Nade-distract tuloy si Macy. Pwede kitang ipahatid sa driver ko kung wala kang... Pinutol niya ang lalaki. No thanks, pero kaya ko nang umuwi. Inayos na ni Macy ang kanyang sarili. Ang mga saplot niyang iwinasiwas ng lalaki ay pinagpupupulot niya at isa-isang isinuot. Paniguradong kanina pa tumatawag ang manager niya. Iusapan pa naman sila nito patungkol sa kontrata na napirmahan niya na sa isang sikat na clothing brand. Maaga rin ako nga alis kaya maiwan na kita. May pera akong iniwan dyan sa side table. Sapat na siguro yan para sa kabayaran ng performance mo. And also, dinagdagan ko na dahil hindi ko alam na ako pala ang unang karanasan mo. Minot ang ugat ni Macy sa sentido. Hindi nga talaga siya kilala ng lalaki. Gusto man sana niya itong patulan at i-correct na hindi niya kailangan ng pera dahil hindi naman siya pipitsugin lang na tao ay hinayaan niya na lamang. I'm priceless. Tanging sagot niya bago ito iniwan. Nasa isang expensive condominium pala sila. Paniguradong gawain na talaga ng lalaking iyon ang gumalaw ng babae gabi-gabi sa kondo nito. Naiiling na lumabas ng building si Macy at agad na pumara ng taxi. Dumiretso siya sa kanyang manager na marami na palang missed call sa kanya. Macy, kanina ka pa late. Sinalubong siya ni Melba. Si Melba ay ang bading niyang manager. Sorry, may hangover pa ako eh. Nag-club ka na naman. Sinabi ko naman sa'yo na kapag nahuli ka doon ng ibang tao na may kasama ka, baka ma-hot seat ka din gaya ng ibang artista. Modelo ko't hindi artista. Kasama ko lang naman yung ibang friends ko't nayaya lang. And since matagal na akong walang gala pinagbigyan ko na. Basta mag-ingat ka kasi ay sayang naman ang mga proyekto mo kung maiintriga ka. Nga pala, baka mamaya ma-meet na natin ang owner ng brand so kailangan hindi ka mukhang bilasa. Sa itsura mo, mukha kang puyat na pechay. Naiiling pang sabi ni Melba. Natawa na lang si Macy kasi nadiligan na nga ang dry niyang pechay kaya nga para siyang nabaldado. Halimaw ang kargada ng estrangherong iyon para bang sa junjun ng kabayo. Iniinda ni Macy ang masakit niyang pechay. Kaya ba niyang rumampas sa harapan ng CEO? I got this, kalandian ko to eh. Naiiling na bulong ni Macy sa kanyang sarili habang nakaharap sa salamin. Binigyan muna siya ng break ni Melba upang pababain ang kanyang hangover. Nag-take na din siya ng gamot at nag-breakfast pero ang hindi nila alam, pechay talaga niya ang masakit. Ayos ka na ba? Pinatawag ko ng makeup artist mo para maayusan ka na. Macy, tanghali na. Hindi tayo VIP sa CEO dahil stricto daw yon. And also, kayang-kaya niyang magpalit. Basta hindi niya magustuhan kaya sana naman ayusin mo. Sayang naman ang offer nila. Parehas tayong makikinabang. Oo na Melba, akong bahala. Alam mo naman na wala akong pumalyang kontrata. Lahat maaayos kong nagawa at satisfied sila dahil talagang tumaas ang sales nila. We got this, Melba.
Naiintindihan niya si Melba kung bakit mahigpit ito when it comes to work. Ayaw talaga nito na may nasasayang na kontrata dahil malaki ang bills nito sa hospital. Ang ama kasi nito ay comatose at sa Canada ito pinadala ni Melba upang mas maalagaan. Mr. Dean, handa na po ang kotse. Tumayo na siya at naunang lumabas sa sekretarya niyang si Karen. Kaninong schedule nga ulit tayo? Tanong niya nang makasakay sa kotse. Sa modelo po natin na nakuha, si Miss Macy Pineda po. Hindi pa rin na-check ni Dean ang profile nito dahil inasa niya na ito sa kanyang sekretarya. Tingin mo, ayos naman ang model na nakuha. Madami na siyang naging endorsement, sir, at talagang bagay na bagay po siya sa newest collection natin. Kaya sa tingin ko, sir, fit po siya to be our brand model. Good. Wala na akong oras tignan pa ang profile niya. So I'll trust you, Karen. Ayaw ko ng palpak. Alam mo naman ang rules ko. Yes, sir. Dumating na sila sa venue na napag-usapan. Nice to meet you, sir. Inabot ng bading na manager ang kamay nito. Sir, this way po. Sumunod lang siya. Sir, irarampa ng alaga ko ang mga pinadala mong damit. Ilang minuto pa, lumabas na ang modelo at napangisi siya ng mamukaan nito. Napakaliit naman yata ng mundo para sa kanilang dalawa. She's the model? Tanong niya sa manager nito. Yes, sir. May problema po ba, sir? Nothing. Tipid niyang sagot bago ito tinitigan. Natigilan ito nang magtama ang kanilang mata. Ngumiti siya kay Macy at ang panik sa mata nito ay kanyang kitang-kita. Macy, please continue. Utos ng manager nito. Nagawa pa rin itong maitawid ang pagrampa kahit na nabigla ito nang siya ay makita. Macy, this is the brand owner, si Mr. Dean. Pakilala ng manager nito. Nice to meet you, Mr. Dean. Hindi makatingin sa kanya si Macy. Nice to meet you, Macy. Masakit pa ba? Nanlaki ang mata nito. Buti na lang at hindi ito narinig ng manager nito. He really liked to tease Macy, lalo na kapag sobrang kita niyang apektado ito. Plano mo na ba lahat to? I mean, sa club tapos dito? How desperate. Napairap pa ito sa kanya. Bakit naman ako mag-aaksaya ng oras para gawin yon? I don't like wasting my time, Macy. But since naitanong mo na, sige, sasabihin ko sa'yo. Sinulyapan muna ni Dean ang manager ni Macy na busy sa pakikipag-usap sa sekretarya niyang si Karen. I don't really know who you are when I met you sa club. Regular customer na ako dun. Since the owner of that club was my childhood best friend. Nagulat lang din ako na ikaw pala si Macy. World was too small for us, right? So itutuloy mo pa rin ba ang kontrata? Diretsahan itong tanong. May dahilan ba para hindi? I separate the personal thing to business. Pero kung masyado kang apektado at ayaw mong tumuloy, it's fine. Hindi lang naman ikaw ang modelong pwede naming makuha. Ayaw na din ng paligoy-ligoy ni Dean. Hindi siya naghahabol sa tao. Mas maganda kung ise-separate natin ang personal na buhay natin sa trabaho. That's more like it. Inabot ni Macy ang kamay nito sa kanya. Nice to meet you, Mr. Dean. Nakipagkamay siya bago nagsalita. Nice to meet you too. Binulsa ni Dean ang kanyang kamay bago tinawag si Karen. Karen, she's the permanent model of our brand. Wika niya dito bago lumabas na. Nakatingin lang si Macy kay Dean habang lumalakad ito palabas. Napabuntong hininga siya bago napasulyap kay Melba na naka-thumbs up na pala sa kanya. Bakit parang kinabahan ka kanina? Takang tanong nito nang makalapit sa kanya. Baka sa hangover ko lang. Palusot niya bago inalis ang earrings niya. Uuwi na muna ako, Melba. Gusto kong ipahinga ang katawan ko. Sige na, bukas na lang ulit kapag kailangan kita para sa half payment nila. Hindi pwedeng wala ka kapag pera ang involve. Alam mo naman na ayaw kong mawalan ka ng tiwala sa akin. Sinabi ko naman na sa'yo na pinagkakatiwalaan kita, Melba. Naiiling na lamang na sagot niya bago nagpaalam na din. Pumara siya ng taxi paglabas niya. Ang kotse kasi niya ay hindi niya dinala dahil alam niyang mabilis siyang makikilala. Ibinagsak ni Macy ang katawan niya sa kama bago napabuntong hininga. Hanggang ngayon ay iniisip pa rin niya ang kabalbalan na nagawa niya kagabi. Lumakas kasi ang loob niya dahil sa alak. Hindi na rin niya masisisi ang mga kaibigan niya dahil lasing na rin ang mga ito para siya ay mapigilan. Ipinikit na ni Macy ang kanyang mata ngunit hindi natuloy ang tulog niya nang may kumatok sa kanyang pintuan.
Mom, I'm tired. Hindi ka pa kumakain. Si daddy mo kanina ka pa hinihintay. Si Ness naman at Joe inaaya kang mag-inom kung wala ka daw schedule bukas. Kasi naman last day na nila ngayon anak. Back to Austria na ang dalawa mong kapatid. Paliwanag ng kanyang ina. Napabuntong hininga na lang si Macy bago pinilit na bumangon. Sir, saan ko po ba kayo ihahatid? Sa kondo po ba ninyo o sa bahay po ng magulang nyo? Sa bahay na lang, Manong. Nagulat pa ang driver niya dahil ito ang unang beses na sa bahay siya ng kanyang magulang magpapahatid. Bihira kasi siyang umuwi o dumalaw sa magulang niya dahil iniiwasan niyang makipagtalo sa kanyang ama. Sinalubong agad siya ng kanyang ina. Bakit hinintay mo pa ako dito sa labas, Mom? Kasi naman hindi na ako makapaghintay na mayakap ka. Miss na kita, bunso. Yakap siya ng kanyang ina. Si Glenda nasa loob na kanina pa. Akala ko nga wala kang balak na pumunta. Kung hindi lang kita iniisip, hindi talaga ako pupunta. Wala naman kasing kwentang pag-uusap. So why would I bother myself? Mas gusto ko pang humiga at matulog. Ayaw mo naman sigurong magalit ang dad mo. Kung hindi lang isip bata si dad para ipanakot sa akin ang business na ako naman ang nagpalago. Napailing si Dean. Hindi ako kakagat sa bagay na pinagduduldulan niya sa akin. Kung may magagawa lang sana ako para magbago ang isip ng dad. Kaya lang wala. Nag-decide na talaga siya dahil gusto niyang decent at may alam din sa business ang magiging partner mo. At si Glenda na ang best option. Sorry son, sa tingin ko naman gusto lang ng dad mo na ma-secured niyang tama ang babaeng makakasama mo sa buhay. This is my life, so ako dapat ang magdedesisyon sa buhay ko. Pero nandito na ako eh. Siya ang magdedesisyon sa makakasama ko sa buhay. Pero ako pa rin ang masusunod sa gusto kong mangyari sa buhay ko. And Glenda was not a part of it. Napabuntong hininga na lang ang kanyang ina. Halina sa loob, be nice pa rin kay Glenda anak. Paniguradong magiging mabuting asawa siya sa'yo. Napairap lang si Dean. Pagpasok nila sa loob ay agad siyang nilapitan ni Glenda. Hinagkan siya nito sa labi ngunit wala siyang amor at naupo na agad. Akala ko hindi ka napupunta kaya balak na sana kitang puntahan sa opisina mo. Pero sinabi ni Tito na pupunta ka daw. Glenda, you can call me Dad. Since malapit naman na ang kasal ninyo. Sabat ng ama ni Dean na ikinangisi na lang niya. Plastikan, wedding at kung ano-anong walang kwentang bagay lang naman ang naging usapan kaya inantok lang si Dean. Dean, uuwi ka nang hindi nagpapaalam kay Glenda? Tanong ng kanyang ina nang makita siya nitong kinuha ang susi ng motorcycle niya na nakatabi sa silid niya dito sa bahay ng kanyang magulang. Required ba? I'm so fucking tired. Umay na ako sa pakikipagplastikan sa kanila. Kahit pa ayaw mo kay Glenda, still be nice to her anak. Sige na, sabihin mo lang na uuwi ka na. Napailing na lang si Dean bago bumalik sa loob. Glenda, uuwi na ako. Walang emosyong sabi niya bago ito tinalikuran. Pwede ba akong sumama? Gusto kitang makasama. Pinutol niya ito. No, stay where you are. Hindi mo mararanasan ang princess treatment sa akin dahil hindi naman kita gusto. That's rude, Dean. Pagtitiisan mo dahil ginusto mo to. Napairap na lamang si Glenda sa kanya at hinayaan na siya nito. Hey, are you drunk? Natawa si Macy sa tanong ng kapatid niyang si Joe. Matapos kasi nilang magwalwal sa bahay nila, ay inaya sila nitong mag 7-Eleven para mamili ng kape. Ngunit imbis na mawala ang amats ni Macy, ay mas lalo yata siyang nahilo. Mas nararamdaman niya na ang tama ng alak. Cover your faces. Natatawang sabi ni Ness. Kapag nahagip ka ng media, patay ka sa manager mo. Buwisit kasi tong si Joe, nag-aya pang lumabas. Natatawang inirapan ni Macy ang kapatid niyang busy sa pamimili ng kape. Guys, I'm not drunk. I got you. Mayabang na sabi pa nito. Upo ka na lang muna, Macy. And please wag kang pasaway. Sinunod naman niya ang kapatid niya. Hangover na naman siya bukas nito. Napailing na lang siya bago inayos ang sombrero na binigay ni Ness sa kanya. Lasing ka na naman pala. Napataas siya ng tingin dahil sa nagsalita. Ikaw na naman? Bakit ba palagi ka nalang sumusulpot kung saan-saan? Natawa pa si Macy. Gusto ko maniwala na stalker talaga kita. I'm not. Isipan ko lang mag 7-Eleven para bumili ng tubig. I'm with other girl?
Hindi na nakakagulat. Natawa si Macy. That girl? Turo ni Dean sa babaeng nasa gilid ng motorcycle niya nakatayo. Hindi ko siya kasama. I'm with my motorcycle, not with other girl. Who's that? Tanong nito habang nakatingin sa dalawang kapatid niya. Siblings, tipid niyang sagot. Ayaw na niyang magsalita dahil kapag nagsalita pa siya, pakiramdam niya susuka na siya. My head. Mariin siyang napapikit. Nahihilo na si Missy. Dapat hindi mo sinasagad ang sarili mo sa alak. Gusto nang matulog ni Missy kaya naman nahiga na siya sa may upuan habang ang dalawa niyang kapatid busy pa rin sa pagbili. Let's go home. Malamig na wika ni Dean. Naramdaman na lamang niya na may bumuhat sa kanya. Kaya mo pang sumakay ng motor? Kumapit ka na lang, mabilis lang to. Inaantok na talaga ako. Nakapikit na si Macy kaya naman natawa na lang si Dean. Hindi niya maisasakay si Macy sa motor dahil mahuhulog lang ito. Kaya naman, tinawag na niya ang dalawa nitong kapatid. Hala Joe, si Macy tulog na. Natatawang sabi ng kapatid nitong babae. Patay ako kay ma'am. Gusto niya nang umuwi, nakita ko siyang nakahiga na sa upuan. Iniabot niya ito sa kapatid na si Joe. Ingat sa pagmamaneho. Tinalikuran niya na ang dalawa at lumabas na sa store. Nagising si Macy sa tawanan ng dalawa niyang kapatid at narinig pa nga niya ang pangalan niya na topic ng mga ito. Akala ko ba alis na kayo? Kaya lang naman ako nakipag-inuman kasi sinabi ni ma'am na bukas na, gusto ka pa namin katsikahan eh. Natatawang sagot ni Ness. Wala ka maalala kagabi? Natatawang tanong naman ni Joe. Alam ko lang binuhat mo ko. Nagtawanan ulit ang mga ito. Hindi si Joe ang bumuhat sa'yo, kundi gwapo. Nakita ka daw niya sa upuan na nakahiga tapos ayun, binuhat ka at ibinigay kay Joe. Girl, napakagwapo. Napatingin si Macy sa phone niya na bigla na lamang tumunog dahil may nag-message. It's me. Don't forget to take med for your hangover. And also hiningi ko number mo sa manager mong si Melba. Nanlaki ang mata ni Macy nang mabasa ang text ni Dean. Hangover na naman? Tumango siya kay Melba bago dumukdok sa lamesa. Broke ka ba? Bakit pa na yung inom mo? Takang tanong pa nito habang napapailing. Hindi ako broken. Melba, paano naman ako mababroken? Wala nga akong jowa. Pinagbigyan ko lang yung dalawa kong pasaway na kapatid. Kung magjojowa ka, Macy, wala namang problema sa akin. Support kita basta gumamit ka ng protection kung ayaw mong mawala ng endorsement. Natawa si Macy. Iniisip mo bang mabubuntis ako? Melba, malabo kong mabuntis. Tsaka focus ako sa karir ko. Depensa ni Macy. I know, pero bilang paalala sasabihin ko na din. Dahil baka isang araw, bigla mong sabihin na jaundice ka na at ipapahinga mo muna ang sarili mo. Wala naman sigurong nabubuntis sa isang beses na pakikipagsiping. Ito ang naitanong ni Macy sa kanyang isipan. Iwasan mo munang uminom dahil magsisimula ka na sa mga photoshoot mo para sa newest collection ni Mr. Dean. Yeah, noted na Melba. Sagot na lamang niya habang hinihilot ang kanyang sentido. Sir, lunchtime na po. May gusto po ba kayong ipabili? Karen, tawag niya sa kanyang sekretarya. Po? Alamin mo kung may ginagawa si Macy at kapag wala, ihanap mo kami ng restaurant. Pero sir, si Ma'am Glenda po nag-text na papunta daw po siya ngayon dito. Napataas ang kilay ni Dean. I'm leaving, pakisabi na wala ako. Kinuha ni Dean ang susi ng motorcycle niya bago lumabas. Ngunit nasa lubong niya si Glenda. Where are you going? Sinabi ko na kay Karen na pupunta ako. Hindi niya sinagot si Glenda. Ngunit agad siya nitong hinawakan sa braso. Huwag mo naman akong baliwalain. Dapat itirato mo pa rin akong tama dahil magiging mag-asawa pa rin tayo, Dean. Wala akong balak na maging asawa sa iyo, Glenda. May babae ka bang kinikita? Umiba ang aura nito. Kasi kung may plano ka, huwag mong ituloy, Dean. Dahil gagawin ko ang lahat maging impyerno lang ang buhay niya. Hindi mo ko kilalang magalit. Pinipilit kong maging mabait at unawain ka pero huwag mong sagarin ang pasensya ko. Sige, iwasan mo ko. Itrato mo kung parang wala lang. Pero huwag kong malalaman na may kinakalantari ka. Why do you care? It's none of your business, Glenda. Don't test my patience, Dean. Don't you dare test me.
madiing banta ni Glenda sa kanya. Napailing lang siya bago ito iniwan. Tingin ba nito natatakot siya sa mga banta nito? Wala rin naman siyang pakailam sa mga babaeng kinakama niya. Kaya kahit ano pang gawin ni Glenda sa mga ito, magpapatuloy lang siya. Lunchtime na. Balak sana ni Macy na mamili na lang ng sandwich nang mag-text na naman si Dean. Lunchtime, may treat. Hintayin mo ko sa bus station, malapit lang dyan. Napakunot ang kanyang noo. Alis muna ako, Melba. Paalam niya bago nagsuot ng sombrero. Suot mo to. Inabot ni Dean ang helmet sa kanya. Bakit inaaya mo ko mag-lunch? Do I need to answer that? Imbis na sumagot ay tanong din ito. Curious lang ako. Naiiling na sabi niya na lamang. Isang gabi mo lang ako natikman pero parang napakalasa ko masyado sa'yo para pormahan mo na ako. Natatawang sabi pa ni Missy. Hindi kita pinupormahan. We're both bored. Mag-enjoy na lang tayong dalawa. Wala naman na tayo sa trabaho. And also I feel like I'm a normal person kapag kasama kita. Bakit? Abnormal ba ito sa iba? Ito na lang ang naitanong ni Macy sa kanyang sarili. Hindi makakain ng maayos si Macy dahil sa titig ni Dean. Gusto na naman ba nitong makaisa? Bakit hindi na lang nito sabihin ng diretso kaysa nag-e-effort pa itong puntahan siya? So, nakatulog ka ba ng maayos? Nasa mid si Macy. Oo nga pala, binuhat siya nito kagabi dahil nakahiga na siya sa upuan ng 7-Eleven. Maayos naman. Dean, gusto mo na ba ulit makaisa? Diretsahang tanong ni Macy. Natawa ito bago sumagot. Yun ba ang tingin mo? Well, tumitig ito sa kanya habang ang kamay nito ay nasa hita na pala niya. If you're asking for it, why not? Kapag tinatawag ako ng pangangailangan ko, gumagamit ako ng babae. Mukha namang kilala mo na ang style ko. But never ako naghabol at hindi rin ako nagbibeg. So if you want me to pleasure you, just say it. Kapal mo rin no? Mukha ba akong may balak pang pangalawahan ng katangahan ko? Isang gabi lang yun na pinapangako kong hindi na mauulit. Hindi ko nga alam kung bakit pumayag akong sumama sa iyo eh. Sa ngayon, wala na akong balak makipaglandian din. I'm done. Focus na ako sa trabaho natin. Nasarapan ka rin naman. So for sure, kapag naalala mo ang magdamag na pinagsaluhan natin, baka ikaw din ang lumapit sa akin. Anyways, wala namang motibo itong ginagawa ko. Gusto ko lang talagang may makasamang kumain. Ikaw na bahala kung palagi mong lalagyan ng mali siya. But for me, nakakatuwa kang asarin lalo na kapag pinapaalala ko ang nangyayari sa atin. Iwas ang tingin ni Macy at namumula. Look at your face. Natatawa pa nitong sabi. Nakakabwisit. Bulong ni Macy. At for your information lang din, hindi ko hanapin ang sinasabi mong sarap. Hindi masarap kundi masakit. May lahi kayatang kabayo eh. I'll take that as a compliment, Macy. Nakangising sagot nito bago pinagpatuloy ang pagkain. Sa bus station lang ulit nagpahatid si Macy para lakarin na lang niya. Ayaw niyang malaman ni Melba na may something sa kanila ni Dean. Kahit na napilitan kang samahan ako mag-lunch, salamat pa din Macy. Next time, wag puro pagsusungit ang gawin mo. Siya pa pala ang masungit sa kanilang dalawa. Ito nga ang nakakatakot kapag nagseryoso. Gusto mo lang pala ng kasama kung ano-ano pang sinabi mo. Baka isipin mo, umasa akong pinupormahan mo ko. Hindi ako umasa. Never. Okay, see you. Pinutol niya na si Dean. Anong see you? Wala na, ayoko na. Mamaya kinukuha mo lang yung loob ko tapos jujugjugin mo na naman ako. Natawa na lang ito bago pinaharurot na ang motorcycle. Saan ka na naman galing at late ka na? Nakapamewang si Melba nang salubungin siya nito. Kasama ko ang kaibigan ko, nag-lunch lang kami. Palusot niya na sana ipaniwalaan. Sus, mamaya kung ano nung kalokohan ng ginagawa mong bata ka. Like isuko ang bujayjay sa lalaki na meet lang sa club. Natawa si Macy. Ganong kalokohan ba, Melba? Gaga ka? Ginawa mo ba? Hindi, bakit ko naman gagawin? Itinawa na lamang ni Macy kahit na ang totoo, nagawa na niya at ang taong nakakuha sa kanya ay ang boss nilang si Dean. Weeks later, walang paramdam si Dean. Palagay ni Macy tinigilan na siya nito kaya naman nakampante na siya. Pinadala ko ng mga photoshoots mo kila Mr. Dean. Sana lang pumasa agad para maipabillboard na agad.
Tuwang-tuwa si Melba. Nakailang billboard naman na ako Bakit sobrang excited mo pa rin na para bang ito ang unang beses ko? Naiiling niyang tanong. Kasi naman ito ang pinakabigati na naging endorsement mo, no? I'm so happy for you, Macy. Napailing na lang siya bago niligpit ang kanyang gamit. Plano na niya ang umuwi agad dahil inaantok talaga siya. Umaga pa lang inaantok na siya at sobrang tamad na tamad siyang bumangon. Nakatitig si Dean sa mga result ng photoshoot ni Macy. Lahat ay stunning at talaga namang maganda. Sabihin mo approve na. Pwede nang simulan ng paggagawa ng billboard para sa kanya. Sige po sir, ipapaasikaso ko na po agad. Napahilamos si Dean dahil sa pagod. Ilang linggo siyang busy dahil sa sunod-sunod na business meeting. Hindi niya na nga magawang uminom kahit saglit dahil pag uwi niya, diretso na siya sa kama. Isinabay pa ang pag-aayos sa kasal nila ni Glenda. Karen, aalis muna ako. Sige po sir. Ngunit patayo pa lang siya nang pumasok si Glenda nang walang pasabi. Surprise! Kamusta naman ang pagiging busy mo? Bakit na naman ba Glenda? Wala naman, mukha kasing sobrang busy mo. Tinignan nito ang litrato ni Missy na nasa table niya. Model for newest collection? Maganda. Kinakalantari mo ba? Sinuri nito ang litrato. Mahanap ka talaga ng pagseselosan. Pinapatawa mo naman ako, Glenda. Ako ang pinapatawa mo din kasi simpleng tanong lang hindi mo ako masagot agad. She's our brand model. Hindi ko hinahalo ang personal kong buhay sa trabaho. Kaya wag mong pestihin ang trabaho ko, Glenda. Someone told me kasi na may kinikita ka daw. I don't know if iba-iba o iisa lang. Bakit ba gusto mo pa sa iba kung pwede naman ako na lang ang magbigay ng pleasure na hinahanap mo? Simple. Because I don't like you. Diretsahan niyang sagot. At dahil tanga ka, hindi mo iyon tinatanggap. Can we stop fighting? Stop hating me. Promise, I'll be a good wife, Dean. Napabuntong hininga si Dean nang umiyak sa harapan niya si Glenda. Simpleng lunch or dinner lang naman masaya na ako Hindi na ako mag-a-ask for more. Basta ituring mo rin naman akong babae. Stop crying. Para kang bata, Glenda. I'm crying because of your rudeness. Gusto kita kahit hindi mo ako gusto. Kaya nga nasasaktan ako na nagagawa mong maging mabait sa iba. Pero sa akin na magiging asawa mo, hirap na hirap ka. Dahil si Glenda pa mismo ang taong nag-insist na makasal sila, sinabi niya na hindi niya ito kayang mahalin, pero mapilit na rin naman ito. Napabuntong hininga na lang si Dean habang nakaupo dito sa restaurant na napiling kainan ni Glenda. Imbis na si Macy ang pupuntahan niya, ay isiningit na naman ni Glenda ang sarili. At imbis na mag-iskandalo ito sa office niya at magtanong ng magtanong patungkol sa babaeng nakakasama niya, pinagbigyan niya na ito. Nakaramdam ng hilo si Macy pasakay pa lang siya sa taxi. Napahawak siya sa pinto at mukhang napansin naman agad dito ng driver, kaya agad siyang inalalayan. Ma'am, gusto po ba ninyo na dalhin ko po kayo sa hospital? Ayos lang ako, Manong. Sa pagod lang siguro. Hindi niya na pinansin ang nararamdaman niya. Ngunit hindi na talaga kinaya, kaya naman natumba na siya at nawalan ng malay. Dok, may result na po ba? Kapag tapos na, ibibigay ko po agad ang resulta. Nagising si Macy sa narinig niyang mga boses. Iminulat niya ang kanyang mata at tumambad sa kanya ang manager niyang si Melba na nakikipag-usap sa doktor. Melba? Mahina niyang tawag. Gising ka na pala. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Sobrang pinag-alala mo ko, Macy. Hospital mismo ang tumawag sa akin dahil nakilala ka nila. Salamat sa taxi driver na naghatid sa'yo dito. Butit hindi ka ginawa ng masama. Melba, nahilo lang naman ako Kailangan kang masuri. Baka sa pag-iinom mo yan. Pero 2 linggo na siyang hindi umiinom. Napagod lang siguro ko, Melba. Naiiling niyang sagot bago naupo sa kama. Pinaalam mo na ba sa magulang ko? Hindi. Bilin mo kada may mangyayari sa'yo, wag silang sabihan. Sinunod lang kita. Baka awayin mo pa ako Ayaw lang naman kasi niya na pati ang mga ito ay mag-alala sa kanya. Nahilo lang naman ako Hindi na nila kailangang magpanik. Naiiling niyang sagot. 1 oras silang naghintay sa resulta para makauwi na rin agad. Ito na pala si Doc. Uwi ka ni Melba bago tumayo. Doc, kamusta resulta sa alaga ko?
Don't worry. Lahat naman ng resulta na lalabas dito hindi malalaman ng iba dahil confidential. Panimula nito bago hinarap si Missy. Hindi mo ba napapansin ang mga sintomas ng pagbubuntis mo? Ma'am, 2 linggo na po ang bata. Hindi nakapagsalita si Missy sa sobrang gulat habang si Melba napasulyap muna sa kanya bago muling bumaling sa doktor. Dok, baka mali lang ang result. Pakiulit na lang po. Eto kasing si Missy wala tong jowa. Melba, napalingon ito sa kanya. Ipaayos ko na lang, baka na mali lang. Melba, wag na. Maiwan ko na po muna kayo. Paalam nito sa kanila. Napaupo si Melba na tila nanghihina sa sinabi ng doktor. Buntis ka talaga? Girl naman, hindi naman sa tutula ko pero pumirma na tayo ng kontrata kay Mr. Dean. Nakuha na rin natin ang paunang bayad. Melba, sorry. Pero kasi isang gabi lang naman yun eh. Lasing ako't malakas ang loob. Tapos naisuko ko ang sarili ko sa isang estranghero. Missy, ano na lang sasabihin sa akin ng magulang mo? Napabuntong hininga si Melba. Ayaw kong isipin nila na pinabayaan lang kita. Missy, sinong ama? Ha? Sinong ama? Kailangan niyang panagutan ng nabuo kahit pa one night stand lang ang nangyari. May obligasyon pa rin siya. Hindi ako papayag na walang ama ang batang yan. Melba, wag na. Pwede kong buhayin ng bata. Kaya ko naman kahit ako lang. For sure, mapapatawad ako nila mami. No! Matigas na tanggi ni Melba. Kailangang may ama ang batang yan. Hindi pwedeng parang hit and run lang. Hindi rin ako papayag na saluhin mong mag-isang obligasyon na kayong dalawa ang bumuo. Ngunit hindi nais ipaalam ni Macy na ang ama ng bata ay si Dean. Nakayuko lang si Macy habang si Melba sermon ng sermon sa kanya. Wala na tayong magagawa, nandyan na yan eh. Kailangan kong kausapin si Mr. Dean tungkol sa pag-atras natin sa kontrata. Pero kailangan ko din ng dahilan na talagang paniniwalaan niya. Ibalik na lang ang pera, Melba. Huwag ka na mag-share sa pagbalik ng pera. Alam kong marami kang bills. Kasalanan ko naman to, sorry talaga. Sinamaan siya nito ng tingin. Balak mo talagang sarilinin lahat, no? Macy, manager lang talaga tingin mo sa akin. Pamilya tayo dito, kaya dalawa tayong lulutas sa problema natin. Hindi pwedeng ikaw lang. Kapag nakausap ko na tsaka natin ibalik. Sorry talaga, Melba. Tinabihan siya nito. Hindi naman ako galit dahil magiging mami ka na. Pero kasi sana sinabihan mo man lang ako kung may bala ka na palang magpatusok. Hindi na sana tayo tumanggap ng endorsement. Wala naman talaga akong balak, Melba. Isang gabi lang yun at lasing pa ako. Hindi ko naisip na pwede pala akong mabuntis. Sabihin mo na lang sa akin kung sino ang ama para pati yan ay may ayos ko na bago ka magsabi sa magulang mo. Lumikot ang mata ni Missy. Kaya ko naman kasing buhayin itong bata. Hindi na kailangan ng ama. Kailangan, Missy. Frustrated na sagot ni Melba. Paano kung willing naman pala siyang panagutan ka? Kailangan mong ipaalam. Hindi na siya kumibo. Hayaan na muna kitang mag-isip, Missy. Habang inaayos ko ang kay Mr. Dean, ay pag-isipan mong mabuti. Please lang, huwag mo namang ipagkait sa bata ang ama niya. Napatango na lang si Missy. Iniwan na muna siya ni Melba. Kinabukasan ay maagang nakatanggap ng email ang sekretarya ni Dean na si Karen galing sa manager ni Missy. Sir, may emergency meeting po na request ang manager ni Miss Missy. Napataas ang kilay ni Dean bago tumayo. May problema ba? Ito ang bungad na tanong ni Dean, hindi pa man din siya nakakaupo. About sa kontrata, Mr. Dean. Kulang ba? Hindi po, pero i-cancel na lang po natin. Napakunot ang kanyang noo. Why? Sa ngayon kasi ang kalusugan ni Missy hindi maganda. Kailangan niya magpahinga at sundin ang payo ng doktor niya. Bakit parang biglaan naman? Parang ayaw paniwalaan ni Dean. Can I talk to her? Ayokong ikaw lang ang makausap. Kailangan parehas ko kayo makausap. Sure sir, pero sa ngayon kailangan mo na niyang magpahinga. Ibibigay ko na lang ang schedule sa sekretary mo. Tumango na lang siya at iniwan na si Melba. Sa kotse pa lang, tinawagan na ni Dean si Missy. Nakausap ko si Melba, pero gusto ko pa ring marinig mula sa'yo. I'm not feeling well, Dean. Alam kong malaking problema kung magbabago na naman kayo ng model. Sorry talaga. Where are you? I want to see you. Nasa bahay ako. Napasulyap si Dean kay Karen na nakatingin sa kanya.
Text me the address. Wika niya bago'y binaba ang tawag. Bumaling siya kay Karen. Don't tell this to anyone, lalo na kay Glenda. Tumango naman ito. Napasandal na lang sa upuan si Dean. Hindi niya matiis na hindi makita si Missy dahil gusto niyang masiguro na magiging maayos ito. Kailangang umakto si Missy na masama ang pakiramdam. Sa apartment niya pinapunta si Dean dahil nga hindi siya umuwi sa bahay ng kanyang magulang. Hindi pa niya kayang harapin ang mga ito at nag-iingat din siyang mahuli. So, this is your apartment? Sinuri ni Dean ang apartment nang siya ay makapasok. Bakit wala ka sa bahay ng magulang mo? Hindi naman ako madalas umuwi doon. Gusto ko kasing nakabukod na. Mas mabuti kung doon ka na lang mag-stay para may nag-aalaga sa'yo. Dito walang titingin sa'yo. I can handle myself. Kinausap na ako ni Melba pero gusto ko pa rin na makausap ka. Kung hindi mo papayagan na i-cancel ang kontrata, pipilitin ko na lang. Hindi ko ika-cancel ang mga nagawa mong photoshoots. Ikaw pa rin ang model namin at ang ibang trabaho na lang ang cancel. But the photoshoot was fine at pinapaayos ko na. Bakit ba ayaw mong humanap na lang ng ibang model? Ayoko lang na masayang ang effort ninyo ng manager mo. Tumango na lang si Missy. Si Melba na lang kausapin mo kung magkano ang ibabalik namin. Wala kayong ibabalik. That's the full payment sa naging trabaho mo. Hindi siya makapaniwalang hindi na sila magbabalik dahil napakalaki ng payment na iyon para lang sa photoshoots. Seryoso ka ba talaga? Mukha ba ako nagjo-joke? Inabot ni Dean ang binili niyang prutas. Eat this. Kulang ka siguro sa sustansya. Inirapan ito ni Missy. Umuwi ka na. Utos ni Missy dahil ayaw niyang madulas na buntis siya at ito ang ama. Sa ngayon wala pang lakas ng loob si Missy na ipaalam kay Dean. Dito na muna ako para naman may magbantay sa'yo. Para may magbantay? O para maka-score ka na naman? I told you, isang beses lang yun. Lagi mong iniisip ang bagay na yun. Halatang napaka-memorable sa'yo nang nangyari sa atin. Sobrang memorable talaga. May resibo na nga eh. Dinadala niya ng anak nito. Wala ka ng GF? Para naman hindi ka na natitigang. Sakit sa ulo ang babae. Mas nag-e-enjoy ako pag walang commitment. Ibig sabihin wala akong obligasyon at walang sakit ng ulo. Sabi na nga ba't ayaw talaga nito sa obligasyon? Napailing si Missy bago nagsalita. Paano kapag nakabuntis ka? Hindi na nakasagot si Dean dahil may tumawag sa kanya. Excuse me. Iniwan na muna niya si Missy upang sagutin si Glenda. Glenda, ano na naman? So, modelo pala ang flavor of the month mo ngayon? Si Missy bang tinutukoy nito? Gusto mo bang gumawa ko ng iskandalo? Titigilan mo ko, Glenda, cause I don't have time to argue with you. Umuwi ka na kung ayaw mong ipaalam ko sa dad mo. Mahinang napamura si Dean. Look how desperate you are. Napangisi si Dean. Kung ama mo ang tanging paraan ko para mapasunod ka, pasensyahan tayo. Dahil hindi ako magdadalawang isip na laging lumapit sa kanya. Ibinaba ni Dean ang tawag. Itinago niya ang kanyang galit nang makabalik kay Missy. I'm going home. Salamat sa prutas, Dean. And salamat sa consideration mo. Ngumiti na lang siya bago lumabas na. Ayaw nito sa obligasyon. Malinaw na galing mismo ito sa bibig ni Dean. Pero niisip pa rin niya na dapat pa rin itong malaman. Natigilan si Missy sa malalim na iniisip niya nang sumulpot si Melba. Girl! Masayang masaya si Melba. Napakabait pala talaga ni Mr. Dean, no? Natawa na lamang si Missy. Oo, mabait din naman. Kasi kahit na hindi naman talaga dapat natin hilingin na i-cancel, nag-offer na lang siya na ituloy kahit yung photoshoots lang. Alam mo, siya lang ang CEO na nakilala kong ganun. Gwapo na, mabait pa. Tapos understanding pa. Girl, kung liligawan ako nun, ikakama ko talaga agad si Dean. Tapos sasabihin ko, ipasok mo na agad sa kifi ko, Fafa Dean. Kilig na kilig ang manager niyang si Melba. Ang problema kasi nito'y biglang nawala. Hindi tuloy maiwasang maging masaya ni Missy dahil may tinatagong bait pala si Dean. So, isa na lang ang problema natin. Yun ay ang ama ng batang dinadala mo. Sumeryoso naman ito. Hindi porkit maayos na ang kay Mr. Dean, makakaligtas ka na sa akin. Napailing-iling si Missy. Oo na, Melba, pero iniisip ko pa kung papaano ko sasabihin. Sa tingin ko kasi, pwede kong subukan na sabihin sa kanya.
Hindi mo susubukan, Missy. Kundi sasabihin mo talaga na nung ginugjug ka niya at nakuha niya ang vujayjay mo ay may nabuo. Melba, napabuntong hininga si Missy. Nalaman kong wala siyang GF. That's why parang gusto kong ipaalam sa kanya. I mean, ayaw din naman niya sa obligasyon pero hindi ko naman ipipilit. Gusto ko lang sundin ang sinabi mo na ipaalam ko sa kanya. Then whatever happens, itataguyod ko pa rin mag-isang anak ko. But still, kinakabahan ako't nagdadalawang isip. Hindi ka naman nag-iisa, Missy. Hinawakan ni Melba ang kanyang kamay. Nandito ko. Then family mo. Hindi ka namin pababayaan. Pero Melba, wag mo muna ako madaliin. Sige, basta kapag nasabi mo na sa kanya at nakuha mo na ang resulta, sabihin mo agad sa akin, okay? Hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo, Missy. Ngumiti siya kay Melba at tumango. Samantalang si Dean naman ay wala sa mood ng puntahan si Glenda. Nauna na ito sa kondo niya kaya mas lalo lang kumulo ang dugo niya. Nakakatuwa naman na hindi niya ito pinansin. Maupo na ako. Natawa pa ito habang nakatitig sa kanya. Hindi na ako magiging mabait simula ngayon. Nilapitan niya si Glenda. Katawan ko ba ang gusto mo? Hayok na hayok kang magalaw kita. Well, bukod doon, I also want your... Pinutol niya ang sinasabi nito. Do you wanna know the truth? Napangisi lang si Glenda. Oo na, hindi mo ko kayang mahalin, but still you're mine. Interesado ko sa isang babae. Nakatitig si Dean sa mata ni Glenda. Gusto kong nakikita siya at gusto ko din na masundan ang one night stand na nangyari sa amin. Galit na galit si Glenda habang sinasalubong ang kanyang titig. Si Missy Pineda ba? Natawa si Dean bago binitiwan ng braso ni Glenda na mahigpit niyang hawak. Ipaparanas ko rin sa iyo ang impyerno, Glenda. Hindi pwedeng ako lang. Bulong pa niya bago ito tinalikuran. Hindi ba pwedeng sugurin ko na lang po ang babaeng yun at sabihan siya na tigilan niyang magiging asawa ko? Inis na inis si Glenda habang nagsusumbong sa ama ni Dean. We can't do that, lalo na't wala ka namang ebidensya na babae nga siya ni Dean. Hindi din naman nag-name drop ang anak ko. Baka naman ikaw lang nag-iisip ng may babae siya. I agree with my husband. Sabat naman ang ina ni Dean. Lahat naman tayo alam na hindi talaga gusto ni Dean ang desisyon ng ama niya na ikasal. Paniguradong sinasabi lang niya iyon dahil gusto kanyang magalit. Maniwala naman po kayo sa akin. Si Karen mismo ang nagsabi sa akin na malapit si Dean sa modelong si Missy Pineda. Nasabi rin ni Karen na nag-cancel ang babaeng iyon sa kontrata. Pero si Dean, gusto pa din niyang ipalagay ang babaeng iyon sa... Totoo ba ang sinabi mo? Paano kung mali ka lang pala ng akala? Hindi ako susuway ng anak ko dahil ayaw niyang mawalan siya ng power sa business. Ayaw ko rin naman na kaunting hinala mo lang makikialam na agad ako. Inis na umalis si Glenda sa bahay ng magulang ni Dean. Ayaw maniwala ng mga ito hanggat walang pruweba. Kaya naman siya na ang kikilos para makahanap ng pruwebang hinihingi ng mga ito. Karen, I need you to do something for me. Bungad niya nang sumagot ito sa tawag. Ma'am, pasensya na po pero hindi ko na po magagawa iyon dahil ayoko pong maghinala na si Sir Dean. Ma'am, ayoko pong mawala ng trabaho. Wala kang kwenta. Ikaw ang mata ko dyan. Ayaw ka pa? Binabayaran naman kita. Kailangan mo lang alamin kung nakikipagkita ba ng lihim si Macy sa fiancé ko. Ma'am, sa ngayon po kasi nasa office lang po si Sir at busy sa mga papers. Magmanman ka, Karen. Update me kapag umalis siya. Inis na ibinaba niya ang tawag. Hindi siya makakapayag na may maging kirida si Dean. Parang gustong tumakas ni Dean sa mga stress na ibinibigay sa kanya ni Glenda. Napatingin siya sa kanyang phone nang mag-text si Macy. Nais nitong makipagkita, may sasabihin lang na importante. Ngunit nagdadalawang isip si Dean dahil baka may makatunog na naman sa kanya. Madawit pa si Macy. Naisip ni Dean na papuntahin si Nicandro upang i-cover siya at palabasin na mag-hangout lang siya. Sir, may bisita ka po. Kaibigan ko siya. Tumayo siya at agad na lumabas. Ngunit hinatid lang siya ni Nicandro sa lugar na sinabi niya kay Macy. Para sa kalukuhan mo, ginagamit mo pa ako. Natatawang sabi pa ni Nicandro bago siya iniwan. Tahimik lang na nakaupo si Macy habang hinihintay si Dean. Late na nga ito ng ilang minutes at malapit na siyang maubusan ng pasensya. Sorry, I'm late.
Nabuhayan siya nang ito ay makita. Inilapag ni Macy ang PT na nagamit niya dahil ayaw niya nang magpaligoy-ligoy. Nakatitig lang si Dean nang inilapag niya ang PT. Hindi alam ni Macy kung alam ba nito ang PT o hindi. That's pregnancy test. Basag niya sa katahimikan. Kinuha ito ni Dean bago sumulyap sa kanya. Yeah, I know that this for pregnancy. So anong balak mo? Lakas loob niyang tanong. Tila ba naglo-loading pa ang utak ni Dean? Ikaw ang una ko. Hindi mo dapat ako paghinalaan, Dean. 2 linggo pa lang akong buntis. At nitong nakaraang mga araw ko lang nalaman that I'm pregnant. One night stand lang ang nangyari pero may nabuo pa rin. Patuloy lang sa paliwanag si Macy. Ngunit si Dean nakatitig pa rin dito. Hindi kita pinipilit na panagutan mo ko. Gusto ko lang na ipaalam sa'yo na may nabuo sa pesting one night stand na yun. Bubuhayin ko ang anak ko kahit mag-isa lang ako. Pinayuhan lang ako ni Melba na sabihin sa'yo. Cause after all, you have the right to know about your child. Kaya kong buhayin ang anak ko and yes, this is the reason kung bakit kinausap ka ni Melba about sa cancellation ng kontrata. Magiging ama na pala ako, sambit ni Dean habang hawak pa rin ng PT. Yeah, tumayo si Macy. Sinabi ko lang sa'yo, hindi ako kailangang panagutan. Please don't do that, lalo at napipilitan ka lang. Hinawakan ni Dean ang kanyang braso upang siya'y pigilan. It feels amazing. Nakangiti si Dean. Bakit pala pinapangunahan mo ko? 2 nating itataguyod ang bata. Don't be selfish, Macy. Ibinulsa ni Dean ang PT bago inaya si Macy na maupo ulit. That's my child. Our child, pagtatama ni Macy. Ngunit paano nga pala ang problema niya kay Glenda? Nakuyom ni Dean ang kanyang kamao. Gusto mo na bang ipaalam ito sa magulang mo? Sa ngayon wala pa akong plano dahil kumukuha pa ako ng tamang timing. Kapag nalaman ni Dad na walang magiging ama ang anak ko, paniguradong ilalayo niya ako. Pauuwiin niya ako ng Australia dahil malaking kahihiyan kapag kumalat sa public. I won't let that happen. Hindi mo pwedeng ilayo sa akin ang anak ko. May karapatan ako gaya ng sabi mo. Paninindigan ko ang bata. Bigyan mo lang ako ng oras. Ibig bang sabihin, pakakasalan siya ni Dean? Paanong paninindigan? I can't marry you if that's what you... Pinutol niya si Dean. Hindi yun ang iniisip ko. Kahit na ang totoo, yun naman talaga ang unang pumasok sa kanyang isipan. Nagpaalam na siya kay Dean. Pinasakay na siya nito sa taxi habang ito ay naiwan sa restaurant. Napabuntong hininga na lamang si Macy. Paano siya mapapanindigan ni Dean kung ang magagawa lang nito ay suporta sa kanilang mag-ina? Hindi makakapayag ang ama niya sa ganoong sitwasyon. Ngayon ay mas mahihirapan siyang sabihin sa magulang niya na siya ay nagdadalang tao. Hinaplos ni Macy ang kanyang tiyan. Pasensya ka na anak, gumulo ang sitwasyon dahil sa akin. Napakaharot at pala desisyon kasi ng mami mo eh. Nakarating na si Macy sa kanyang apartment. Sa ngayon, si Melba at Dean pa lang ang may alam na siya ay pregi. Tumunog ang phone niya kaya naman tinignan niya ito. Regular check-up mo sa doktor na friend ko. Don't worry, sasamahan kita sa bawat punta mo sa kanya. And also, palagi akong dadalaw sa apartment mo. So bigyan mo ko ng duplicate ng susi. Hindi niya na ito nireplyan dahil inaantok na siya at gusto na niyang matulog. Kahit papaano, nakampante siya dahil nalaman niyang hindi naman pala itatakwil ni Dean ang anak nila. At sa tingin ni Macy, magiging mabuti itong ama. Kamusta naman ang pakikipag-usap mo sa ama ng baby mo? Tanong ni Melba habang nilalabas sa mga pinamili nitong pagkain para sa kanya. Napatitig siya dito na nakangiti pa habang hinihintay siyang magsalita. Hindi kasi sigurado si Macy kung dapat na ba niyang ipaalam kay Melba na si Dean ang ama o wag na lang din muna. Ano kaya ang magiging reaksyon nito? Well, for sure magugulat ito kapag nalaman. Dapat expected niya na iyon. Sino ba namang hindi magugulat? Hinihintay ko ang kwento mo. Wika pa nito. Inayos naman ni Macy ang upo niya bago nagsalita. Maayos ko namang nakausap si Dean tungkol sa pinagbubuntis ko. Wait, Dean ang pangalan? At kapangalan pa talaga ni Mr. Dean? Melba, si Dean talaga ang ama. Siya ang estrangherong sinasabi ko na nakauna sa akin. Nanlaki ang mata ni Melba at hindi alam ang sasabihin. Sabi na nga't magugulat ka. Napailing pa siya. Girl, si Mr. Dean?
Si Mr. Dean talaga? OMG, bakit hindi mo sinabi agad sa akin? Gaga ka, si Mr. Dean pala ang lalaki nakajugjug sa'yo. Alam na niya na buntis ako, tinaayos na rin niya ang tungkol sa magiging regular check-up ko sa kilala niyang doktor. At lahat ng kailangan ko, siya ang magpo-provide. And then, pananagutan ka daw niya? I think magiging provider lang si Dean cause he can't marry me. Malamang hindi naman talaga kami magpapakasal dahil lang sa buntis ako at wala naman kaming nararamdaman para sa isa't isa. Napabuntong hininga si Melba. Ganun talaga, Macy. This is the consequences of your actions. Kailangan maging matatag ka ano man ang sabihin ng family mo. Especially my dad. Napaiwas siya ng tingin. Isang malaking kahihiyan ang ginawa ko. Ibang magsalita si daddy at may mga rules din. Paniguradong ilalayo ako ni dad. And anong sabi ni Mr. Dean? Hindi raw niya hayaan na mangyari yun. I don't know what his plans, pero sabihin pa lang niya kay dad na hindi kami maikakasal. Automatic, ilalayo na ako. That's why hindi ko masabi na buntis ako. Hindi ko alam kung paanong paraan ko ipapaliwanag ang sitwasyon namin ni Dean. Pero kailangan ko ding maintindihan si Dean. Nandito lang ako, Macy. I will always support you no matter what. Kung talagang naiipit ka na, pwede kang tumakbo sa akin. Ilalayo kita sa kanilang lahat. Niyakap naman ni Macy si Melba. Dahil sa ngayon, ito lang talaga ang nakikita niyang magiging kakampi niya hanggang sa huli. Parang sinasaksak ang puso ni Dean hanggang ngayon dahil sa nasabi niya kay Macy. Hindi naman talaga dahil sa ayaw niya itong pakasalan. Pero sa ngayon, hindi pa niya magagawang pakasalan si Macy dahil sa umiepal na si Glenda. Dala ni Dean ang piti ni Macy nang puntahan niya ang kanyang ama. Ngayon ay may dahilan na siya para hindi talaga pakasalan si Glenda. Iniisip niyang pagbigyan siya ng ama niyang makawala kay Glenda kapag sinabi niya ang tungkol sa pagbubuntis ni Macy. Napadalaw ka? Tanong ng kanyang ama na prenteng nakaupo habang sumisimsim ng kape. Biglaan lang. Gusto lang kitang makausap, Dad. Kung patungkol kay Glenda, don't worry. Pinagsabihan ko na siya na huwag kang basta paghinalaan dahil alam ko naman ang kalakaran mo when it comes to business. So, nagsumbong na pala si Glenda sa ama niya? It's not about Glenda o kung ano man ang mga sinabi niya sa inyo. Hinarap siya ng kanyang ama. Tungkol ba saan ang pagpunta mo, Dean? Tungkol sa magiging apo ninyo ni Ma'am. Inilabas niya ang piti ni Macy. Nabuntis ko ang modelong si Macy Pineda. Natawa ang ama niya. Inilapag nito ang hawak nitong tasa. Talaga naman palang tama ang kutob ni Glenda sa babaeng yon. Sayang lang palang pagtatanggol ko sa'yo. I don't care, Dad. Basta hindi natuloy ang kasal. Pananagutan ko ang anak ko kay Macy. And that's my decision. Are you really out of your mind? Tingin mo payag ako masira ang plano ninyo ni Glenda na pagpapakasal dahil sa babaeng kirida mo? Kirida? Dad, hindi kirida si Macy. Dahil kayo lang naman ang may gustong ikasal ako sa babaeng yon. Enough! Tumahimik ka! Malakas na bulyaw nito habang duro siya ng kanyang ama. Dean, what is happening? Sumulpot ang kanyang ina. Bakit ba nagsisigawan na naman kayo mag-ama? Magiging lola ka na, Mami. Pero hindi si Glenda ang nabuntis ko. Dahil kahit kailan, hindi ko pakikisamahan ng babaeng yun. Nabuntis ko si Macy Pineda at pananagutan ko ang anak ko. Tapos ano? Sisirain mo lahat ng plinano ko? Paano kapag nalaman na ito ni Glenda at ng pamilya niya? Si Glenda lang ang nakikita kong babae na karapat-dapat sa'yo. Hindi ka pwedeng pumatol sa babaeng pagmumodelo lang naman ang alam. Wawaldasin lang niya ang pera mo. Pakinggan mo naman ang anak mo kahit ngayon lang. Nakikiusap na rin ang kanyang ina. Hindi mo pananagutan ng batang yon. Kausapin mo ang babaeng yon at bayaran mo para manahimik. Hindi mo pwedeng biguin ang pamilya ni Glenda. Napakatigas naman yata ng puso mo. Gusto mo talagang ituloy ang lecheng kasal sa buwisit na babaeng yun? Kahit na may anak akong maaabandona? Dad, I can't believe na para sa ego mo, gagawin mo ang lahat. Ibinibigay ko sa iyo ang tamang tao. Pagak na tumawa si Dean. Tamang tao? How did you know na siya ang tamang tao para sa akin? Ikaw ba si Cupido? Hindi na kumibo ang kanyang ama, habang ang ina naman niya hindi na rin kampi sa kanyang ama. Itigil mo na ang pagmamando sa anak mo. Ipananakot mo na naman bang pinalago kong business, Dad? Hindi na bago sa akin yan.
Bahala ka na kung anong gusto mong gawin. Pero tandaan mo na ako ang nagtaguyod sa business na yon. Dugot pawis ko ang naging puhunan ko para alisin mo lang basta sa akin dahil lang sa hindi kita sinunod. Hindi na hinintay pa ni Dean ang sasabihin ng kanyang ama. Dean? Nagulat si Macy pagbukas niya ng pinto na si Dean ang tumambad. Sa ganitong oras anong ginagawa nito sa apartment niya? Kanina lang nang nagkausap na sila tungkol sa pagbubuntis niya. Pwedeng pumasok? Malumanay ang boses nito. Oo naman. Inayos pa niya ang couch. Gusto mo ba ng coffee? Wala akong alak dito eh. I'm good. Maupo ka na lang dyan at huwag mo na akong intindihin. You take care of yourself. Hindi naman masela ng pagbubuntis ko. Still, be careful, Macy. Tumango na lang siya. Pakiramdam niya may problema ito. Tingin mo magiging mabuting ama ko sa anak natin? Out of nowhere, naitanong ito ni Dean sa kanya. Pinag-isipan muna ni Macy ang isasagot niya bago nagsalita. Sa tingin ko, sa nakikita ko sa'yo, oo, magiging good father figure ka sa anak mo. Hindi man siya nakaplanong mabuo or hindi man maayos ang sitwasyon natin. Pero for me, precious gift pa rin siya. Maging mabuting asawa kaya? Napatitig siya kay Dean. Sa babaeng pakakasalan mo for the future? Sa tingin ko, ligwak lang ng kaunti dahil nga sa hindi mo pa alam kung paano mag-care sa feelings ng isang babae. But for sure, kung talaga namang mahal mo magiging asawa mo, malalaman mo din talaga na hindi pala sakit sa ulo ang babae o ang pagpasok sa commitment. Napabuntong hininga pa si Macy. Kung iniisip mo naman ang anak mo, paniguradong sa pag-edad niya, maiintindihan niya kung bakit ibang sitwasyon natin sa ibang pamilya. Malumanay lang magsalita si Macy habang masyado siyang nalulunod sa kanilang pinag-uusapan. Inirereto mo talaga ako sa iba? Natawa pa si Dean. Paano ba malalaman kung gusto mo na ang isang babae at paano umamin ng feelings? Don't tell me in love ka na. Good for you. Sana lang hindi sumakit ang ulo niya sa'yo. Hindi ko alam kung in love na ako. Itinawa na lang niya dahil talagang wala siyang ideya kung paano ang ma-in love at paano umamin sa feelings. Tinitigan niya sa mata si Macy. Pero alam mo, gusto ko talagang makaisa ulit sa'yo. Sabi na nga ba kaya mo ko hinaharot eh. Kapag kasama niya si Macy parang wala siyang problema. Nagagawa niyang kalimutan lahat at nagiging normal lang siya. Si Melba ba? Alam niya nang ako ang... Pinutol siya ni Macy dahil agad itong sumagot. Kung hindi nga ako buntis, baka nasabunutan na ako ni Melba nung sinabi ko eh. Sa magulang mo? Hindi ko pa nasasabi. Hindi ko pa kasi alam kung paano sasabihin. Bumaba ang tingin ni Dean sa labi ni Macy. Natatakot ka ba? Pinagsisisihan mo bang nabuntis ka? Napaiwas ito ng tingin. Ngunit hinaplos ni Dean ang mukha ni Macy at iniharap sa kanya. Kasi kung akong tatanungin mo, hindi ako nagsisisi. Parang wala na akong pagdadalawang isip when it comes to you at sa baby natin. Hindi mo naman kailangan sabihin yan para lang hindi ako masaktan. Napangiti na lang si Dean bago masuyong hinalikan si Macy. Ito kasi ang iniutos ng puso niya at ng kanyang isipan ng mga oras na ito. Kinabukasan, paggising ni Macy, wala na sa tabi niya si Dean. Inisip niyang baka umalis din ito kaninang madaling araw. Di naman ni Macy ang kanyang pechay. Hindi na ganun kasakit gaya nung una nilang ginawa ni Dean. Maingat at madahan din si Dean sa bawat kilos nito na para bang honeymoon nila. Napailing na lang siya dahil lahat ng sinabi niya, kinain na rin niya ngayong may nangyari na ulit sa kanila. Bumaba na siya sa kusina upang mag-prepare ng kanyang breakfast. Ngunit nakaamoy siya ng mabangong niluluto, kaya naman agad niyang sinilip kung sino ba ang nagluluto. Gising ka na pala. Ang akala niya umuwi na si Dean pero hindi pa pala. Ito pa ang nagluluto. Wala ka bang trabaho ngayong araw? Bakit naka-standby ka pa rin dito sa akin? Parang ang rude naman na after natin mag-make love, aalis na ako. Make love? Natawa si Macy bago nagsalita. Make love pala ang tawag mo doon. Akala ko kasi nakainom ka lang talaga kagabi. I'm not drunk. Hindi nga ako nag-shot para masabi mong lasing ako. Nag-first move na ako. Hindi pa ba obvious? Sinusunod ko lang ang gusto ng puso ko. Kaya lang hindi ako kinikilig sa mga ganyang banat eh.
Naupo siya habang pinagmamasdan si Dean na magluto. Si Melba baka sumulpot siya dito bigla. Dapat bang magtago ako kasi baka anong isipin niya? Natatawang tanong nito na inirapan lamang ni Macy. Hindi naman kailangan magtago. Act normal lang tulad nung una kanyang na-meet. Ayaw ko kasing isipin niya na nanliligaw ka kasi asyumera ang baklang yun. Hinarap siya ni Dean. Nanliligaw nga ako. Ngumiti ito sa kanya. I feel like mag-work itong mabubuo nating relationship. Pinisil pa nito ang kanyang baba. So ang tinutukoy bang babae ni Dean ay siya? Nagugustuhan na ba talaga siya nito? Napangiti siya ng lihim. Baby, gumagawa ng paraan ng dad mo para maging malapit sa atin. Bulong ni Macy habang hinihimas ang tiyan niya. Sana lang talaga maging good boy na ang dad mo at hindi niya napagtripan si mami. Good morning! Hindi na ako nakapunta kagabi kasi may kailangan ako asikasuhin. Pero safe ka naman siguro? Natigilan ito nang mapasulyap kay Dean na naka-apron lang at walang t-shirt na suot. Kaya naman pala na jaunties agad itong alaga ako at baka nga mapahabulan pa at maging kambal dahil minamayat maya mo naman Mr. Dean. Natawa si Dean, ngunit si Macy namumula sa hiya. So Mr. Dean, anong ganap? Paninindigan mo na talaga ang alaga ko? Sa ganda ba naman itong alaga ko? Ewan ko na lang kung hindi ka pa mainlababo. Hi Melba. Napatakip sa mukha si Macy dahil tawang-tawa talaga siya sa reaksyon ni Melba. Ayun naman pala, mukhang nakadilig na naman pala ng petsa itong si Mr. Dean. Naiiling na binalingan pa siya ni Melba. Ikalma ang petsa Macy, may baby ka ne. Baka naman napakalakas ng kaldag natin. Melba? Saway ni Macy. Ngunit hindi ito natigil at pati si Dean ay nasermonan. Lingid sa kaalaman ng dalawa ay alam na ni Glenda ang pagbubuntis ni Macy. What do you mean? Hindi na? Kanina pa nagwawala si Glenda dahil ipinaliliwanag sa kanya ng magulang ni Dean na hindi natuloy ang kasal dahil buntis na ang modelong si Macy at ang fiancé niyang si Dean ang ama. Tito, hindi naman pwedeng ganun na lang. Mahal na mahal ko si Dean at siya lang ang lalaking gusto kong pakasalan. Naiiyak na sa galit si Glenda. Dad, do something! Baling nito sa kanyang ama na wala na ring magawa at napapailing na lang. Anak, hindi naman natin pwedeng ipilit ang gusto mo. Si Dean na ang nagdesisyon at maging ang ama niya ay walang magawa. No, paniguradong may paraan pa. Tito, lumuhod si Glenda. Tito, hindi ba pwedeng ipanakot sa kanya ang business ng family ninyo? Sige na please. Hibang na ang anak mo. Ilabas mo na si Glenda sa pamamahay ko bago pa ako mapuno sa anak mo. Ang ina ni Dean ang sumagot. Tila ba sumuko na talaga ang mag-asawa at kumampi na kay Dean. Napangisi si Glenda. Talagang wala na talaga kayong gagawin para pigilan ng anak ninyo? Pues, kung inaakala ninyong tapos na to, hintayin ninyo ang balik ko. Galit na banta ni Glenda. Di siya makakapayag na maging masaya lang ang dalawa habang siya ay nagdurusa. Glenda, tama na ang paghahabol mo sa lalaking yon. Saway ng kanyang ama. No, malandi ang babaeng yon. Napakalandi niya at sa fiancé ko pa talaga nagpakamot. Hindi napigil si Glenda na gawin ang gusto niya. Sinugod niya ang bahay ng magulang ni Macy at nag-iskandalo doon. Iha, ano bang problema mo't nagsisisigaw ka dyan? Maaari mo naman kaming makausap ng maayos. Eleganting may edad na babae ang lumabas. Malumanay lang din ang salita nito. Napangisi si Glenda. Ikaw ba ang ina ni Macy? Tinignan niya ito mula ulo hanggang paa. Yes, and why? Bakit ganyan mong hagudin ang tingin ng asawa ko? Bastos kang bata ka. Galit na wika ng ama ni Macy. Sinusuri ko lang kung lahi talaga ninyo ang pagiging malandi. Han, pabayaan mo na. Baka mistaken identity lang tayo. No, hindi ito mistaken identity. Kasi kayo talaga ang target ko. Sayang lang at wala dito ang anak ninyong malandi at kirida. Kaya hindi niya maririnig ang mga sasabihin ko. Ingat ka sa mga sinasabi mo. Banta ng ama ni Macy. Hindi ko alam kung kaya pa kitang pagtimpian. Saglit lang naman to pero magiging masakit nga lang. Natawa pa si Glenda. Napakalandi ng anak nyo para agawin at magpabuntis sa fiancé ko. Si Macy, ingat ka sa binibintang mo.
pwede ka naming idemanda. Eh di itanong ninyo sa anak ninyong willing maging kabit makamot lang ang fiancé ko. Sinira niya lang ang plano naming kasal. Bawiin ninyo ang anak niyo't ilayo at ako babawiin ko ang fiancé ko. Inirapan ni Glenda ang mga ito bago iniwan. Napangisi pa nga siya dahil kitang-kita niya ang galit ng ama nito. Macy, kanina pa ako tinatawagan ng ama mo, tinatanong ka, hindi kaya matawagan sa phone mo. Natigilan si Macy sa ginagawa nilang pagbibake ni Dean. Hindi ko kasi nagawang i-charge kagabi. Baka naman importante, nakangiting sabat ni Dean. Ihahatid na kita. Mabuti pang ang ihatid mo na Dean at baka mapano pa ang alaga ko. Diretso mong ihatid baka naman idaan mo pa kung saan-saan. Natatawang sabi pa ni Melba. Gumayak naman si Macy. Kumalma ka. Please lang pakinggan natin ang anak mo. Dinatna ni Macy na nakikiusap ang ina niya sa kanyang ama. Dad? Mom? Matalim ang naging titig ng kanyang ama bago siya nito nilapitan. Inambahan siya nitong sasampalin, ngunit sumigaw ang kanyang ina. Honey! Honey, buntis ang anak mo! Umiiyak ang kanyang ina. Sa gulat ni Macy, hindi siya nakapagsalita. Hindi niya alam kung paano nalaman ng mga ito na buntis siya. Macy, ayos ka lang? Hinawakan ni Dean ang kanyang kamay habang punong-puno ng pag-aalala. Hindi pa pala ito umaalis. Sir, buntis po si Macy. Huwag naman po sanang umabot sa... Kinuwelyuhan ng kanyang ama si Dean. At sino ka namang lalaki ka? Ikaw ba? Ikaw ba ang tinutukoy ng babaeng iyon na nakabuntis sa anak ko? Galit na galit ang ama ni Macy. Daddy tama na po. Hindi na alam ni Macy ang gagawin niya. Sir, magpapaliwanag po ako. Daddy, wag mong saktan si Dean. Umiiyak na sigaw ni Macy. Daddy, wag mong saktan ang ama ng batang dinadala ko. Pagak na tumawa ang kanyang ama bago binitiwan si Dean. Pumayag ka talagang maging kerida? Pumayag ka? Malakas na napamura ang kanyang ama. Hindi kita pinalakit pinag-aral para lang maging kabit, Macy. Nakakahiya ka. Isang malaking kahihiyan ang ginawa mo. Tumutulo ang luha ni Macy bago binalingan si Dean. Ang sabi nito wala itong GF, kaya inakala niyang ayos lang at pinayagan pa niyang mapalapit ito sa kanya para sa anak nila. Magpapaliwanag ako, Macy. Bumaling ito sa kanyang ama. Sir, magpapaliwanag po ako. Nakikiusap si Dean habang nanggigilid ang luha. Hindi ko po intensyon na saktan si Macy. Pero ginawa mo kabitangan ako. Tarantado ka. Umiling si Dean sa kanya. Macy, totoo lahat ng pinakita ko. Hindi ka kabit. Never kitang gagawing kabit. Kaya pala pumunta dito ang fiancé mo at isinwalat lahat sa amin. Napakasakit sa amin bilang magulang na tinawag na kabit ang anak namin. Natutop ni Macy ang kanyang bibig upang pigilan ng malakas na pag-iyak. Umalis ka na. Macy, ipapaliwanag ko muna tapos tsaka ka magdesisyon. Hinawakan ni Dean ang kanyang kamay. Sa panghihina ay napaupo si Macy. Umalis ka na lang. Mahal kita. Kita ni Macy ang luhang umagos mula sa mata ni Dean. Mahal nga kita kasi para akong pinapatay sa sakit. Pagak itong tumawa. Lumabas ka na bago pa kita masaktan. Itinaboy ito ng kanyang ama. Ma'am, pakiusapan mo naman si Dad na wag saktan si Dean. Tuluyang napahagulgol si Macy nang mawala na sa paningin niya si Dean. Hindi naman dapat maging masakit at pangit ang kinalabasan ng umuusbong nilang pagtitiwala sa isa't isa ni Macy. Ngunit paano na ngayon? Galit ang pamilya nito sa kanya. Maging si Macy ay galit sa kanya. Hindi niya namalayan na maaari nga palang maging problema si Glenda dahil hindi niya nasabi kay Macy ang tungkol sa pamimilit sa kanyang maikasal. Nakausap ko ang ama ni Glenda, maging si Glenda. Tinignan lang ni Dean ang kanyang ama. Sinabi kong hindi natuloy ang kasal. Natigilan siya sa paghakbang bago sumagot. Nalaman na ni Macy at ng pamilya niya. Pumunta si Glenda sa magulang ni Macy at kung ano-anong sinabi. Hindi na ako makakalapit pa kay Macy dahil galit na galit sa akin ang magulang niya. Hindi nakakibo ang kanyang ama. Bakit ngayon pa nagbago ang isip mo, Dad? Sira na ang tiwala sa akin ni Macy. I'm sorry. Napabuntong hininga ang kanyang ama. Huli na para sa sorry mo dahil hindi ko na alam kung papaano ko pa makakausap si Macy.
Paano pa ako makakapagpaliwanag? Malungkot nang umiti si Dean bago iniwan ng kanyang ama. Kinabukasan, sinubukang tawagan ni Dean si Missy. Ngunit nakapatay ang cellphone nito. Kahit si Melba hindi sumasagot sa tawag niya, na mukhang nabilinan na ni Missy na kung tatawag ay huwag sagutin. Kanina ka pa nakatambay dito, wala ka bang trabaho? Tanong ni Nicandro. Nasa club siya nito at wala siyang balak umuwi. Kanina pa din siya nakatitig sa kanyang cellphone. Umaasang baka sumagot si Missy o kahit si Melba. Siguro kailangan mo lang pahupain ang sama ng loob ni Missy. Malay mo naman. Maisip niyang kailangan rin niyang marinig ang panig mo. Payo ni Nicandro. Tingin mo, paano magagawa ni Missy na pakinggan ako kung nakaharang ang ama niya? Kasalanan to ni Glenda. Hinding-hindi ko mapapatawad ang babaeng yun. Dahil sa sobrang desperada niya. Gagawin talaga niya lahat mahiwalay lang sa akin si Missy. Bro, kung talagang gusto ni Missy wala namang magagawa ang ama niya. Kayang-kaya niyang gawan ng paraan na makausap ka. Kung talagang bibigyan ka niya ng chance. Kaya lang sa ngayon malamang galit pa yon. Gusto pa sanang sumagot ni Dean. Ngunit nabaling ang atensyon niya kay Glenda na proud pang lumalakad patungo sa kanyang pwesto. Malaki rin ang ngiti nito na mas nakapagpakulo sa dugo ni Dean. Sabi na nga ba't nandito ka lang? Kagabi pa kita gustong makita at makausap. Kinakausap siya ni Glenda na para bang wala itong ginawang kalokohan. Nagawa mo pa talagang magpakita sa akin? Tumayo si Dean. Dean, huwag mong patulan. Babae yan. Saway ni Nicandro sa kanya. Kung hindi lang talaga siya nasaway, talagang nasaktan niya na ito. Bakit nagagalit ka? Dahil sinabi ko ang totoo sa pamilya ni Missy? Totoo namang malandi siya. Inagaw ka niya sa akin, Dean. Binabawi ko lang naman ang dapat ay akin. Hindi kita asawa at lalong hindi kita kasintahan. Wala tayong relasyon, Glenda. Hinding-hindi kita mamahalin dahil nakakasuka ang makasama ka. Mas gusto ko pang mamatay kaysa makisama sa walang kwenta at desperadang gaya mo. Umalis ka na, Glenda. Pakiusap ni Nicandro. Tigilan mo na ang kaibigan ko't humanap ka na ng iba. Sige na, alis na, Glenda. Dahil baka hindi na makapagtimpi pa si Dean. Pina-assist na ni Nicandro si Glenda sa bouncer dahil ilang minuto pa. Mawawala na sa sarili si Dean at baka mabugbog pa si Glenda sa sobrang galit na nararamdaman niya ngayon. Ngunit hindi nagpapigil si Glenda dahil talagang pinipilit nito ang sarili nito sa kanya. Ako na lang kasi, Dean. Please naman. Kaya kong gawin ang mga bagay na ginagawa niya. Mas magaling din ako sa kama. Dean, kahit maging alila ako sa'yo, ayos lang. Basta ako ang... Nakakadiri kang babae ka. Matalimang titig ni Dean kay Glenda. Si Missy ang mahal ko. Kahit na ano pang gawin mo, siya lang ang pipiliin ko. Pinaasa mo ko. Malakas na umiyak si Glenda sa harapan niya habang nakaluhod. Hindi kita pinaasa, Glenda. Una pa lang sinabi ko na sa'yo na wala kang mapapala sa akin dahil hindi ko kayang pakisamahan ka. Ikaw ang paasa sa sarili mo, Glenda. Glenda! Galit ang boses ng ama ni Glenda nang makita itong nakaluhod habang umiiyak. Hindi ba't sinabi ko na sa'yong wala ka nang magagawa? Tinakasan mo pa ang bodyguard mo, mapuntahan lang ang lalaking kinababaliwan mo. Huwag mo na kaming pahirapan ng ina mo. No, ayokong umalis, Dad. Umiiyak si Glenda. Ngunit binitbit na ito ng bodyguard na kasama ng ama nito. Nilabas na si Glenda kahit naglulumpasay at nanlalaban nito. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa anak ko, Dean. Minahal ka lang naman niya pero ito pa ang sukli mo. Hindi ko hiniling sa anak mong gawin niya akong buhay niya. Hindi ko kayang mahalin ang anak mo. Gabayan mo mabuti ang anak mo at huwag mong itolerate ang pagiging makitid ng utak niya. Kapag hinayaan mo pa siyang makalapit sa akin, pasensyahan na lang tayo. Seryosong sagot niya sa ama ni Glenda. Umalis na ito at hindi na siya nilingon pa, habang si Nicandro naman napapailing na lang sa mga nangyayari. Nabaliw sa pag-ibig ang isang yun. Lumala pa lalo ang ugali eh. Naiiling na wika pa ni Nicandro. Buti naman at dad na mismo ni Glenda ang pumigil dito. Hirap na siguro silang mag-asawa na makita ang anak nilang maging tanga at desperada. Tinapik pa ni Nicandro ang kanyang balikat. Sana naman maging maayos ka na din sa pamilya ni Missy. Napabuntong hininga na lamang siya bago inubos ang alak na nasa baso.
Walang planong tumigil si Dean sa pag-inom nang may tumawag sa kanya. Hindi naman ito nakasave sa contact list niya pero sinagot pa rin niya. Nasa hospital si Missy. Itinext ko na ang address kaya pumunta ka na agad. Bungad ng ama ni Missy. Hindi na siya sumagot pa dahil kumilos agad siya. Punong-puno ng pag-aalala ang puso ni Dean habang bumabiyahe patungo sa hospital. Sa pinto pa lang, nakita na niya si Melba. Pumasok ka na. Si Missy kailangan ka niya. Malakas ang tibok ng puso ni Dean. Pinihit niya ng madahan ng doorknob bago binuksan ang pinto. Agad na nalaglag ang kanyang mga luha nang makitang nakaratay si Missy sa hospital bed. Malungkot itong ngumiti sa kanya habang nanggigilid na rin ang mga luha. Maging ang magulang ni Missy ang hindi ito magawang matignan. Minangyari ba sa anak nila? Habang iniisip ni Dean, lumalambot ang tuhod niya at tila ba matutumba. Humina ang kapit ng bata. Sinabayan pa ng stress. Ang ina ni Missy ang nagsalita. Hindi naman siguro. Mali siguro ang iniisip niya. Nangihina si Missy habang nakatingin kay Dean. Ang mami naman niya ay nakaalalay sa kanya habang ang ama niya ay walang imik. Ngunit kahit gusto niyang magalit ay hindi nito magawa sa ngayon dahil sa kanyang kalagayan. Ang baby natin. Ayos lang naman si baby, diba? Ang luha ni Dean ay patuloy lang sa pag-agos. Nginitian niya si Dean at pinatabi sa kanya. Sumunod naman ito bago hinawakan ng kanyang kamay. Sabihin mo sa aking ayos lang ang anak natin, Missy. Nakikiusap si Dean. Ayos lang si baby. Hindi siya tuluyang kinuha sa atin. Dahil nung dinugo ako kaninang umaga, agad ako nadala nila dad dito sa hospital. Tila nabunutan ng tinik si Dean sa kanyang sinabi. I'm sorry kasi wala ako sa tabi mo. Napahagulgol si Dean. Mababaw lang talaga ang luha ni Missy kaya naman habang nakikita niyang ganito si Dean, apektado din siya. Pasalamat ka't hindi ko matiis ang anak ko. Pero kung ako ang masusunod, hinding-hindi ka na makakalapit sa apo ko at sa anak ko. Dad, saway ni Missy. Gusto kong pakinggan ang paliwanag ni Dean. Nagdesisyon akong pakinggan siya at maging fair bago ako magdesisyon. Yeah, that's why I'm letting that man. Pero kung ako masusunod, hindi na kailangan pa anak. Hindi mo kailangan ng suporta niya dahil kayang-kaya namin ng mami mo na bigyan kayo ng magandang buhay ng apo ko. Hindi ka magiging kabit. Sumulyap ang ama niya kay Dean. Simulan mo nang magpaliwanag. Utos pa nito. Unang-una, humihingi po ako ng tawad dahil hindi ko nasabi ang naging sitwasyon ko. Nakikinig lang si Missy. Si Glenda, ipinipilit lang siyang ipakasal sa akin. Bumaling sa kanya si Dean. Maniwala ka sa akin. Ayoko kay Glenda. Hindi ko gustong pakasalan siya. Wala naman kaming relasyon kaya never kang magiging kabit. Ipinilit ko kay Dad na hindi ko pakakasalan si Glenda dahil pananagutan kita. Ikaw ang gusto kong pakasalan. Ang kasalanan ko hindi ko sinabi agad sa'yo. Pero maniwala ka, sasabihin ko din naman na unahan lang ako ng babaeng yun. Lumilinaw na ang lahat kay Missy, maging ang mga katanungan niya na bumabagabag sa kanya. Pero bakit kung makapagsalita siya parang kasal na kayo? Tinawag niya akong kabit kahit na wala naman pala kayong relasyon. Dahil obsessed si Glenda sa akin. Hindi ka na niya magugulo pa, Missy, dahil inilayo na siya ng kanyang ama. At kahit ano pang gawin niya, hindi niya ako mapapasunod sa kanya. Ikaw at ikaw pa rin ang pipiliin ko. Humarap naman si Dean sa kanyang magulang at lumuhod. Dean, tumayo ka nga dyan. Utos ni Missy, ngunit hindi siya nito pinakinggan. Sir, umaagos pa rin ang luha ni Dean. Ngayon lang niya ito nakitang umiyak. May pagkukulang po ako't hindi ako perpekto. Pero mahal ko po si Missy. Ipaglalaban ko po ang pag-ibig ko sa kanya. Tinitigan ito ng kanyang ama. Patunayan mo muna. Sa ngayon hindi mo pa makukuha ang basbas namin. Lalo na ang basbas ko. Dahil gusto kong paghirapan mo itong makuha. Kailangan mong bumawi sa amin ng mami niya. Ito ang binitiwang salita ng ama ni Missy. Dahil nangako si Dean sa magulang niya, ay talagang nagpursige itong makuha ang loob ng kanyang ama. Maingat rin siyang inaalagaan ni Dean at halos nakabuntot na lang ito kahit saan. Habang ang magulang naman ni Dean, dinadalaw siya tuwing Sabado upang siya'y makabanding. Hindi lang kasi si Dean ang bumabawi, kundi pati ang ama nitong naging matigas ang puso sa kanila noong umpisa. Kumain na ba si Dean? Tanong niya sa kanyang ama. I don't know. Dad, napabuntong hininga pa si Missy.
Tama naman ang pagsusungit mo kay Dean. Sa parents niya maayos naman na. Si Dean na lang ang sinusungitan mo eh. Tinitignan ko lang kung hanggang saan ang pasensya ng magiging asawa mo, Missy. Simpleng pagsusungit ko lang, umaayaw na ba? Nagsusumbong na ba sa'yo? Hindi naman po, Dad. Pero kasi napapansin ko lang. Dad, nagpaliwanag na siya. Maging magulang niya nakipag-usap upang ipaliwanag na sila nga ang umipit mismo kay Dean. Sana naman po tama na ang pagsusungit sa kanya. Kasi kahit hindi niya sabihin, alam kong nasasaktan siya kapag sinusungitan ninyo. Kung sakaling ayain kanyang magpakasal, pakakasalan mo na ba siya, anak? Sigurado ka na ba talagang si Dean na ang lalaking nais mong makasama hanggang sa nabubuhay ka? Paninigurado ng kanyang ama. Nginitian niya ito bago sumagot. Dad, sigurado na po ako kay Dean. Sinulyapan niya ito habang busy sa pagdidilig ng halaman. Hindi po ako nagsisisi na si Dean ang pinili ko at pinayagan ko makapasok sa puso ko. Siguro nga, nakatadhana na talaga kami, Daddy. Naniniwala ako na si Cupido ang tagapana habang ang tadhana ang magdedesisyon sa magiging kahihinatnan. Kung sigurado ka na pala, sige anak, ibibigay ko na ang basbas ko. Niyakap ni Missy ang kanyang ama. Salamat po, Daddy. Salamat po sa support ninyo ni Mami sa akin. Pati ni Ness at Joe, suportado din ako. Napakaswerte kong maging parte ng pamilyang to. Napasulyap si Dean sa mag-amang magkayakap. Napangiti siya bago itinuloy ang dinidiligan niya. Masaya siyang nakabawi na ng lakas si Missy at wala na itong stress na nararamdaman. Iniingatan talaga ni Dean na makaramdam na naman ito ng stress. Kahit pa maging malakas na ulit ang kapit ni Baby, ay maingat na maingat pa rin siya at halos hindi na siya umuwi. Bantay sarado niya si Missy. Nag-take na din kasi siya ng leave. Iho, pumasok ka na't magtatanghalian na. Nagulat pa si Dean dahil ama pala ni Missy ang umakbay sa kanya. Sir, salamat po sa alok pero tatapusin ko lang po ito. Stop calling me sir. Striktong sabi nito. Magiging asawa ka na ng anak ko pero sir pa rin ang tawag mo sa akin. Call me dad or tito. Basta walang sir. Umaliwalas ang mukha ni Dean. Ibig bang sabihin ay payag itong pakasalan niya na si Missy? Isa lang ang hiling at bilin ko, Dean. Ngumiti pa ito sa kanya. Ingatan at mahalin mo ang anak ko. Oras na lumuha siyang muli, pasensyahan na tayo. Agad na niyakap ni Dean ang ama ni Missy dahil sa sobrang saya niya. Daisy? I want Daddy. Sabi ni Daddy pupunta siya sa school para pumunta sa meeting. Kanina pa nagmamaktol ang anak ni Missy dahil hanggang ngayon ay wala pa si Dean. Nasa meeting kasi ito't biglaan lamang. Ngunit nangako kasi ito nakasama kaya naman kanina pa umiiyak si Daisy. Apo, si Lola at Lolo pwedeng sumama. Ang magulang ni Dean ay inaamo na rin si Daisy. Halika na Apo, late ka na sa school. Kapag pumasok ka today, bibilhin natin kahit anong gusto mo. Panunuhol pa ng ama ni Dean. Napailing naman si Missy dahil napaka-spoiled talaga ng anak nila sa magulang ni Dean. Maging sa ina niya at sa mga kapatid niya. Dad, kaya lumalaki ang ulo ni Daisy eh. Alam kasi niyang hindi niyo siya kayang tiisin. Hahabol naman daw po si Dean kaya mauna na tayo. Bakit ba kasi hindi niya ipagpaliban muna ang meeting? Kailangan siya ng kanyang anak. Galit ang biyanan niyang lalaki. Bandang huli sila pang napagalitan. Napailing na lamang si Missy bago napasulyap sa biyanan niyang babae. Natawa naman ito. Nagagalit na naman kasi ang asawa nito dahil umiiyak ang apo nila. Daddy! Tumigil sa pag-iyak si Daisy nang makita ang ama nitong humahangos. Buti na lang nakaabot ako bago kayo umalis. Anak mo kanina pa nagwawala dahil hinahanap ka. Bulong niya sa kanyang asawa. Baby naman, late lang naman si Daddy. Sabi ko naman kay Mami, pipilitin kong humabol. Pero gusto ko nandun ka din po. Malapit talaga sa ama si Daisy. Palagi itong umiiyak kapag alam nitong nagiging busy na si Dean sa trabaho. Dahil bihira lang nitong makita ang ama. Naiintindihan naman ni Missy na para sa kanila ang ginawa ni Dean. Ngunit hindi pa kasi iyon kayang maintindihan ni Daisy. Na 5 taong gulang pa lang naman. Ang bilis ng panahon. Ngunit kahit pa lumipas ang mga taon, nananatili silang masaya at ginagabayan ng kanilang mga magulang. Sa amin na muna ang apo namin. Palagi naman itong inihiram ng magulang ni Dean kaya hindi na ito bago sa kanila. Lolo, bibili mo po ako ng mga toys? Oo naman na po. Lahat ng gusto mo bibilhin natin dahil good girl ka.
Si Dad talaga napaka-spoiled kay Missy. Napabuntong hininga na lamang si Missy habang hinahatid ng tingin ng ama nito na palabas na. Bayaan mo na ang mga matandang yun. Ngayong wala si Daisy, masasolo na naman kita. Bulong pa ni Dean sa kanya. Natawa siya bago sumagot. Saway ka? Hinagkan siya ni Dean sa labi. Sundan na natin si Daisy. Kinarga siya ni Dean patungo sa kanilang silid. Pinaulanan siya nito ng halik na nakakakiliti. Hindi ako magsasawa sa iyo, Missy. Mahal na mahal kita. At sobrang naging masaya ang bawat araw ko. Dahil kayo ni Daisy ang pinili ko. Hindi ko pinagsisisihan na ipinaglaban ko ang pag-ibig ko. Tagal na din pala, ngunit ang pag-ibig nila sa isa't isa ay mas tumibay. Ipinalupot ni Missy ang braso niya sa leeg ni Dean. Wala rin akong pinagsisisihan sa mga naging desisyon ko. Mahal na mahal ko kayo ng anak natin. Ang estrangherong nakasiping ni Missy ng isang gabi ay ang lalaking nakatadhana pala sa kanya at ngayon ay asawa niya na ito.